Hi mga ka-Emsh, eto binahana naman kami dahil sa bagyong Christine. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko na medyo paos dahil nagkasakit talaga ako sa paglilimas o pagbubuhat ng mga gamit namin. Nung hapon ng October 25, nagparamdam na si Christine kung gaano siya kabagsik. Nasa taas ako nagpapahinga sa kwarto namin. Dinig na dinig ko na yung lakas ng hangin niya. Kaya panay paalala ko sa dalawa kong anak na laging tingnan yung kalsada baka kasi bumahana. Ang sabi naman nila mama wala pa. Buti na lang may nag-my day na bahana daw sa kanila. So bumaba ako. Pagbukas ko sa pintuan namin, ayun, pumasok na yung tubig sa may sala namin. Ang bilis ng pangyayari. Ang bilis umangat ng tubig. Nagmamadali na kami iangat yung mga gamit namin. Grabe ang dasal ko dyan. Kasi 3 lang kaming naiwan sa bahay. Buti na lang umuwi yung papa nila. Kasi hindi namin kakayanin yung pag-angat ng mga gamit na mabibigat. Ang mga kasama ko, isang 11 tsaka 14 years old. Hindi namin kakayanin yun. May e-bike pa kami na kailangan ilikas. Grabe, lahat ng puwersa binigay na namin. Kaya may mga sugat kami sa kamay. Nung kinabukasan, ang dami kong pasa. Sino ba namang hindi kakabahan? Ang bilis tumaas ng tubig tapos wala pang tigil yung ulan. Imagine ko yung mga nakatira sa Marikina. Return of the comeback na naman ang baha. Ay nako. Lord, tama na Lord. Magbabago na po si Sean. Tama na ang ulan. First, second. Ayun na siya. Nano na yung verse? Ay, na, pang second na to. Noong 2022, binaha kami. Ngayon, naulit na naman. Ano na nangyari, Mother Earth? Nakita niyo dyan, nalipat ng pwesto yung oven? Kasi talagang inaabot siya. Ibig sabihin nun, ganun kataas na yung tubig. At ngayon lang nangyaring ganyan kataas. Pagod at puyat talagang naramdaman namin dyan. Kasi talagang inaantabayanan namin yung pagbaba ng tubig. Lalo na yung saksakan ng mga kuryente. Kaloka nga eh, ang bilis niyang umangat, ang bilis din niyang bumaba. Parang nagdahilan lang, pinahirapan lang talaga kami. At syempre, nag-brown out na. Ang ginawa namin habang tulog ang mga kapitbahay, winalis na kaagad namin yung mga putik para konti na lang yung lilinisin namin kinabukasan. Mahirap kasing maglinis pagpatuyo na yung putik. At higit sa lahat, alam ko mawawalan kami ng tubig. Kahit papano may natutunan kami nung nakaraang baha. At thank you Lord kasi safe kami. At kahit papano walang nasirang gamit. Hanggang ngayon hindi pa ako tapos maglinis at mag-ayos. Kalmahan lang natin. Dahil hindi naman pa contest to. Kalusugan mo na intindihin natin. Ayan, ito na yung typhoon aftermath. Nalinis na yung maputik na daan. Nakakalungkot din kasi nakikita ko yung mga sirang gamit na alam mong pinaghirapan yun ng mga bumili. Sabi nga material lang yan, mahalaga ang buhay. Sa mga nasalanta ng bagyo, malalampasan din natin to sa pamamagitan ng tulong ni Lord. Ako dinadaan ko lang sa tawa o sa biro ang mga pangyayari pero tinatamaan din ako ng anxiety. Wow, relief supplies. Tagal-tagal ko nang nakatira dito sa Imus. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong nakabox. Unboxing tayo ha. Yes! This is it! Ano kaya? Labubu kaya ito? Meron kayang spam? Ambisyosa! Oh, it's a bigas. Ito muna. Champion. Wow. Energen. Tapos, bigas. Not for sale. Tapos, ito. Para nervyusin daw kami. Kape. Oh, spam, char. Yes, libis. Ito. Spanish sardines, rose bowl, char. Ilang ganito ba? Ito. Yan, mga tuna. Yan. Thank you sa DSWD o sa LGU na rin. Shout out sa Toklong 2B Barangay Officials at mga volunteers na naghatid nito. Thank you po. God bless. PS. Karapatan ng mga nasalanta ng bagyo ang mabigyan ng tulong. Hindi dapat nakadepende sa status ng buhay.